Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Ako po ang inyong lingkod, Misteryo. Inform ko lang po kayo na sa tuwing meron tayong bagong episode, meron po ditong nakahalong special story na maaaring malayo sa tema natin ngayong araw. Ito po ay maingat kong pinili sa pamamagitan ng pagbabasa at sinisigurado ko pong kikilabutan kayo sa kwentong ito. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang pong batiin ang ating mga silent listeners, mga solid na nagko-comment, at syempre ang ating mga subscriber. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at suporta. Sana po ay patuloy ninyo akong samahan sa bawat kwentong ating ibabahagi. Palagi po tayong mag-iingat mga kamisteryo. At kung ikaw naman ay bago pa lamang sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-comment ang inyong location at kung ano ang ginagawa ninyo habang nakikinig sa ating episode ngayong araw. Marami pong salamat. Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa karanasan na ibinabahagi ng ating mga letter sender patungkol sa karanasan nila sa mental hospital at ang mga pangyayaring hindi nila malilimutan. Kung handa ka na, kamisteryo, simulan na natin ang kwento. Magandang araw po sa inyo, kamisteryo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to pero sana mabasa ninyo. Naging listener lang po ako, mga 2 linggo pa lang ang nakakalipas. Aksidente ko lang nakita channel nyo habang nag-scroll ako isang gabi na hindi ako makatulog. Simula noon, parang naging habit ko na ang makinig sa mga kwento ninyo bago matulog. Kahit minsan, lalo lang akong hindi nakakatulog. Salamat po sa ginagawa ninyo kasi kahit nakakatakot, somehow, parang may karamay ka sa dilim. Tawagin nyo na lang po pala akong Jerome. 29 anyos, taga rito po ako sa Laguna. Ngayon lang ako nagkalakas loob magkwento kasi hanggang ngayon hindi pa rin ako mapakali sa mga nangyayari at feeling ko hindi pa talaga siya tapos. Nagsimula ang lahat nung isang taon, bandang October. Call center agent ako dati pero nag-resign ako dahil sa stress. May kaibigan ako nag-offer ng trabaho bilang utility staff sa isang lumang mental hospital sa probinsya. Medyo malayo siya sa city at honestly, hindi siya mukhang hospital sa unang tingin. Parang luma na siyang building na pinilit na lang buhayin ulit. Tinanggap ko yung trabaho kasi kailangan ko ng pera. Noong una, normal lang ang lahat. Linis dito, linis doon. Minsan, tagabuhat ng gamit. Tahimik yung lugar pero may kakaibang pakiramdam na hindi ko may paliwanag. Yung tipong kahit maraming mga tao, pakiramdam ko parang may kakaiba. Yung ward na madalas akong ma-assignan, tinatawag nilang ward C. Doon daw nilalagay mga pasyenteng critical o hindi na talaga stable. Hindi ako ganong pumapasok sa loob noon kasi may sarili silang staff pero minsan kailangan ko maglinis ng hallway. Doon ko unang napansin yung amoy. Hindi siya yung typical na amoy ng ospital na antiseptic o gamot. May halong parang basa na kahoy, lumang tela at kung minsan parang may naaagnas. Kahit anong linis mo, bumabalik pa rin yung mabahong amoy niya. May isang gabi, naka-duty ako sa night shift. Kaunti lang kami noon at halos tulog na ang lahat ng pasyente. Tahimik na tahimik yung buong building. Maliban sa paminsang-minsang kalansing ng metal bed frames o may hinang ungol mula sa loob ng mga kwarto. Habang nagwawalis ako sa hallway ng ward C, may narinig akong parang may kumakaladkad. Mabagal, parang may inihila sa sahig. Akala ko nung una pasyente lang na nakalabas sa kwarto niya kaya sumilip ako sa koridor. Wala naman ako nakita pero yung tunog naroon pa rin, papalapit. Doon na po ako kinabahan sa misteryo. Tinawag ko yung nurse on duty pero walang sumasagot. Kaya dahan-dahan akong lumakad papunta sa pinanggagalingan ng tunog. Habang papalapit ako, parang lumalamig yung hangin. Hindi yung simpleng lamig, yung tipong nanunuot sa loob ng balat mo. Tapos biglang tumigil yung tunog. Sabay may narinig akong mahinang paghinga. Hindi galing sa harap ko, kundi sa likod ko. Paglingon ko, wala pa rin. Pero ang ramdam ko, may nakatayo doon. Hindi ko makita, pero sigurado akong hindi ako nag-iisa. Mula noon, hindi na ako mapakali. Pero pinipilit kong magpatuloy sa trabaho. Kailangan po eh. Ilang araw ang lumipas, napansin ko na may isang kwarto sa ward C na laging sarado. Walang pangalan sa labas, walang record na binibigay sa amin. Pero tuwing dadaan ako doon, parang may tumitingin sa akin mula sa loob. Isang gabi ulit, habang naglilinis ako, may narinig akong mahinang katok mula sa loob ng kwarto na yon. 3 beses.
Huminto ako sa pagwawalis. Alam kong bawal buksan yung mga kwarto ng walang staff pero iba yung pakiramdam ko. Parang may nang-iinganyo at humihila sa akin papalapit. Lumapit ako sa pinto, sumilip sa maliit na bintana. Wala akong nakita. Madilim sa loob dahil nakapatay ang ilaw. Pero habang nakadikit yung mukha ko sa salamin, bigla akong may naamoy na sobrang baho. Mas malala pa sa dati. Parang pinaghalong dugo at bulok. At doon ko narinig ulit yung paghinga. Pero this time, sobrang linaw na. At sobrang lapit. Bigla ako napatras. Napasigaw ako ng mahina. Tumakbo ako papunta sa nurse station. Pero wala pa ring tao. Parang biglang naglaho lahat. Kinabukasan, tinanong ko yung ibang staff tungkol sa kwarto. Nagtingin na lang sila. Tapos sinabi na wag ko na raw alamin. Mas mabuti raw na hindi ko alam. Doon na ako lalong kinilabutan. Pero hindi pa po doon natapos. 1 linggo matapos yon, may nangyari na hindi ko makakalimutan. Nang shift ko ulit, mga bandang 2 a.m., biglang nagkaroon ng brownout. Buong building nawalan ng ilaw. Backup generator lang yung nagbigay ng konting liwanag. Pero sa Ward C, halos wala. Habang hinahanap ko yung flashlight ko, may narinig akong sigaw. Hindi siya normal na sigaw. Parang pinagsamang iyak at tawa. Galing sa loob ng Ward C. Kahit takot ako, napilitan akong puntahan. Bahagi kasi ng trabaho. Pero habang papalapit ako, napansin kong bukas yung pinto ng kwarto na dati laging sarado at may bakas ng dugo sa sahig. Hindi na fresh, may itim na, pero basa pa rin. Doon ko naramdaman na may mali. Dapat umatras na ako, pero hindi ko nagawa. Pumasok ako, madilim sa loob. Ang tanging liwanag lang ay galing sa hallway. Pero sapat na iyon para makita ko yung outline ng isang tao sa sulok. Nakatayo siya, nakatalikod. Sobrang payat na halos butot balat na. Mahaba ang buhok pero parang basa. Tinawag ko siya kahit nanginginig yung boses ko. Dahan-dahan siyang gumalaw pero hindi siya lumingon. Sa halip, unti-unti siyang gumapang pababa hanggang sa nakaluhod siya. Tapos nakadikit yung noo niya sa sahig. Doon ko napansin na mali yung galaw niya. Sobrang hindi natural. Parang baliktad yung joints niya. Tapos bigla siyang tumawa. Mahina pero basag ang tunog ng tawa niya. At dahan-dahan siyang umikot. Hindi gamit ang paa. Kundi parang hinihila lang yung katawan niya sa sahig. Hanggang sa humarap siya sa akin. Hindi ko makita ng maayos yung mukha niya. Pero alam kong nakatitig siya sa akin. At doon ko nakita yung mga mata niya. Sobrang dilim. Parang walang laman. Parang butas lang sa gitna ng kanyang muka. At yung bibig niya, nakanganga pero hindi normal. Parang napunit hanggang tenga. Hindi ako makagalaw. Parang napris ako. Unti-unti siyang gumapang papalapit. Yung tunog ng balat niya sa sahig parang basa. Yung parang tumutunog na langit-ngit sa misteryo. At habang papalapit siya, naamoy ko ulit yung bulok na amoy. Mas matindi. Hanggang sa halos, 1 dipa na lang ang layo niya sa akin. Doon ako biglang natauhan. Tumakbo ako palabas. Hindi ko na inisip kung anong mangyayari. Basta tumakbo lang ako hanggang makarating ako sa labas ng building. Kinabukasan, hindi na ako pumasok. Nag-resign agad ako kahit wala pa akong kapalit sa pinapasukan ko. Sinubukan ko pong kalimutan ang lahat, Sir Misterio. Pero sadya itong bumabalik sa alaala ko. Kasi simula noon, gabi-gabi, may naririnig akong katok. 3 beses. Minsan, pag nagigising ako, may naaamoy akong parehong amoy. At ang mas nakakatakot, Sir Misterio, minsan kapag tumitingin ako sa salamin, parang may isa pang anino sa likod ko. Hindi ko po alam kung dala lang to ng trauma o may sumunod talaga sa akin mula sa ward na yon. Hindi ko na rin sinubukang alamin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog ng maayos at hindi ko na kayang pumasok sa kahit anong lugar na may amoy ng ospital. Pasensya na po kung medyo magulo yung kwento ko. Hindi ko lang po talaga alam kung paano ipapaliwanag yung naranasan ko. Maraming salamat po, Sir Misterio, at sa inyo na rin mga nakikinig. Sana kahit papaano ay mabahagi ninyo ito sa iba. Baka sakaling may makaintindi o may nakaranas din ng ganito. Hello po mga kamisteryo at sa inyo na rin po, Sir Misterio. Hindi ko po alam kung itatampok po ito sa channel nyo pero susubukan ko pa rin.
Naging listener ninyo ako last year pa, around November ata. Nung panahong halos wala pa akong ginagawa sa buhay kundi magbantay ng laptop gabi-gabi. Salamat po sa channel nyo, Sir Misterio. Dahil kahit papano, nakakatulong siya para hindi ako mabaliw sa katahimikan. Pero ironically, baka ito rin yung dahilan kung bakit mas naging sensitive ako sa mga bagay na hindi ko dapat napapansin. Ako nga pala si Hanilyn. Lynn for short, 34 years old. Nakatira po ako dito sa Batangas. Ngayon lang ako nagkalakas loob magkwento kasi matagal kong pinilit kalimutan yung nangyari. Akala ko kaya kong ignore pero hanggang ngayon may mga bagay na bumabalik lalo na kapag tahimik. Dati akong encoder sa isang private mental facility. Hindi siya ospital na pangmasa. Parang rehab center siya para sa mga pasyenteng may kaya. Malinis, maayos at tahimik. Sobrang tahimik. Ang trabaho ko, simple lang. Mag-encode ng patient records, update ng files, at minsan mag-archive ng lumang documents. Nasa basement yung records room. Doon nakatago lahat ng files. Mula sa pinakaluma hanggang sa mga bagong pasok. Sa umpisa, okay lang sa akin yung setup. Mahilig naman ako sa tahimik na trabaho, pero may kakaiba sa basement na iyon. Hindi siya creepy sa itsura. Well lit naman, maayos ang shelves at naka-aircon pa nga. Pero may pakiramdam na parang hindi ka dapat magtagal. Parang may mali sa hangin. Hindi ko may paliwanag noon pero habang tumatagal, napapansin ko na mas mabilis akong mapagod doon kahit nakaupo lang ako. Parang may bigat sa dibdib at minsan kahit walang tao, may naririnig ako may hinang kaluskos sa pagitan ng shelves. Inisip ko na baka daga lang hanggang sa isang araw may pinapahanap sa akin na lumang file. Isang pasyente na na-admit pa daw noong early 2000s. Wala na raw sa system kaya kailangan hanapin manually. Nasa pinakadulo ng basement yung section na yun. Hindi na siya gaanong ginagamit. Medyo makapal na yung alikabok at mas malamig doon kumpara sa ibang bahagi. Habang naglalakad ako papunta doon, napansin ko na mas tahimik yung area. Yung tipong kahit sarili mong paghinga, parang sobrang lakas nito sa pandinig mo. Nakita ko yung shelf na hinahanap ko. Nakaayos yung folders pero luma na. Habang naghahalongkat ako, may napansin akong kakaiba. May ilang folders na walang label. Blanco lang po. Akala ko wala lang. Pero nung hinawakan ko yung isa, parang may konting lagkit. Hindi ko ma-explain kung ano. Pero hindi siya normal na papel. Binuksan ko, walang laman. Pero habang hawak ko siya, parang may biglang bumigat sa paligid. Yung aircon parang humina. At yung ilaw parang nagdim ng konti. Sinara ko agad yung folder at binalik sa shelf. Pero bago ko mabitawan, may narinig akong parang may nagsusulat. Mabilis, parang ballpen sa papel galing sa likod ko. Paglingon ko, wala naman tao. Mga shelves lang na puno ng folders. Pero malinaw yung tunog, tuloy-tuloy. Parang may nagmamadali. Doon ako kinabahan, binaliwala ko na lang. Kinuha ko yung file na kailangan ko at bumalik sa workstation ko. Pero mula noon, napapansin ko na may entry sa system na hindi ko maalala na in-encode ko. Mga pangalan, mga edad, mga kondisyon. Kompleto lahat. Pero wala sa memory ko na ginawa ko sila. Una, inisip ko na baka nakalimutan ko lang. Pero habang tumatagal, dumadami yung entries. At ang pinaka nakakabahala, pare-pareho silang may note, pending observation. Kahit iba-iba ang pangalan. Isang gabi, nag-overtime ako. Tahimik yung buong facility at ako lang ang nasa basement. Habang nag-check ako ng files, napansin ko na may bagong entry na naman. Pero this time, hindi lang pangalan. May kasamang larawan. Black and white lang siya, Sir Misterio. Sobrang labo pa. Parang kuha sa CCTV. Tinitigan ko ng mabuti. Parang ako. Hindi eksaktong ako pero kamuka. Nakaupo sa harap ng computer. Pareho ang suot, parehong pwesto. Naramdaman ko yung lamig sa bato ko. Tinignan ko yung timestamp. Hindi siya past, future po siya. Oras na hindi pa nangyayari. Doon ako kinilabutan ng todo. Tinignan ko yung paligid ko. Walang tao. Pero bigla akong narinig ulit yung tunog ng pagsusulat. Mas malapit na. Parang nasa likod ko na mismo. Hindi ako agad lumingon. Natakot ako sa makikita ko. Pero napansin ko sa monitor, sa reflection, may gumagalaw. Sa likod ko, isang anino. Hindi siya solid, parang pinagsamang usok at anino. Pero may hugis ng tao. At ang pinaka nakakapagtaka, hindi siya nakatayo. Parang nakadikit siya sa likod ko. Parang sinusundan yung galaw ko. Dahan-dahan akong lumingon. Wala. Pero nung bumalik ako sa monitor ko, nandun ulit siya. Mas malinaw na.
At doon ko napansin may hawak siyang parang papel at parang nagsusulat sa hangin. Bigla akong tinignan yung keyboard ko. Hindi ko namamalayan, gumagalaw na pala yung kamay ko. Nagtatype. Pero hindi ko kontrolado. Lumabas sa screen ang bagong entry. Pangalan ko, edad ko, address ko at yung note ready for transfer. Hindi ko na kinaya. Tinanggal ko yung kamay ko sa keyboard at tumayo ako. Pero parang biglang nahilo ako. Yung paligid, parang sobrang lakas ng pag-ikot at doon ko naramdaman na para bang hindi na ako nag-iisa sa katawan ko. Parang may ibang presensya na nakikihati. Yung mga daliri ko gumagalaw kahit hindi ko inuutos. Yung mata ko napapatingin sa kung saan saan at sa gilid ng paningin ko nakikita ko siya. Mas malinaw, hindi siya tao. Yung katawan niya parang gawa sa pinagsama-samang mga papel, mga lumang dokumento, records at form. Nakadikit-dikit, bumubuo ng isang anyo at sa bawat galaw niya may mga letra na gumagalaw, nag-iiba. Parang buhay yung mga sulat at yung mukha niya wala talagang muka, puro nakasulat lang, mga pangalan, paulit-ulit. At sa gitna, unti-unting lumitaw yung pangalan ko. Doon ako nagpanik, sinubukan kong tumakbo palabas ng basement pero parang humihigpit yung dibdib ko, yung paa ko mabigat. At habang papalayo ako, naririnig ko yung pagsusulat. Mas mabilis, mas malakas, parang hinahabol ako. Nakarating ako sa hagdan pero bago ako makaakyat, napansin ko yung pader sa gilid. May mga nakasulat din. Hindi ko napapansin dati. Punong-puno ng pangalan at lahat sila may markang check maliban sa isa. Blanco, nasa pinakababa. At habang nakatitig ako doon, may unti-unting sumusulat. Parang invisible na kamay. At alam ko kung anong pangalan ang sinusulat niya. Hindi ko na hinintay matapos. Tumakbo ako paakyat palabas ng building. Hindi ko na inisip kung ano ang sasabihin ng management. Hindi na ako bumalik kinabukasan. Nag-resign ako agad. Akala ko tapos na, pero hindi. Kasi kahit nasa bahay na ako, pag nagbubukas ako ng laptop, may files na hindi ko ginawa. May entries. At minsan, may bagong pangalan. Minsan, pag nagigising ako sa madaling araw, may naririnig akong parang nagsusulat kahit wala namang papel. Pag tumitingin ako sa kamay ko, parang may bakas ng tinta. Hindi nawawala kahit hugasan ko. Hindi ko alam kung ako na ba yung susunod sa transfer na sinasabi nila. O baka matagal na akong nailista. At hinihintay na lang nila na kunin ako. Hindi ko pa rin maisip ng maayos lahat ng nangyari. Salamat po sa inyo, Kamisteryo. Sana ay kahit papano ay makarating itong kwento ko sa inyo. Baka sakaling may makapagsabi kung ano ba talaga yung nakita ko o kung paano ko ito patatapos. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga solid na kamisteryo na gising pa hanggang ngayon para makinig ng mga nakakapangilabot na karanasan. Hindi ko po sana ibalak ikwento ito dahil gusto ko na talagang ibaon sa limot ang nangyari. Pero nitong mga nakaraang linggo ay hindi na naman ako makatulog ng maayos. Matagal na po ako nakikinig sa channel niyo. Noong nag-uumpisa pa lang talaga itong channel at kakaunti pa lang ang subscribers niyo. Ako nga po pala si Jomare, 28 anyos at kasalukuyang nakatira sa Cavite. Ilang beses ko na itong sinubukang i-type pero palagi kong dinidelete dahil tuwing inaalala ko ang bawat detalye, nanlalamig at nanginginig ang mga kamay ko. Pero ngayon, nilakasan ko na ang loob ko para ibahagi ang isang bangungot na nagpabago sa aking buhay. Nangyari po ito noong nakaraang taon. Isa akong freelance electrician at madalas akong kumukuha ng mga kontrata para sa maintenance ng iba't ibang pasilidad sa bansa. Isang beses, nirekomenda ako para sa isang malaking proyekto sa isang lumang mental hospital dito rin sa probinsya ng Cavite. Kilala ang lugar na ito sa pagiging sinauna, liblib at puno ng mga kwentong hindi may paliwanag. Ang trabaho ko doon ay i-check at palitan ang mga lumang linya ng kuryente sa mga ward na plano nilang i-renovate at buksan ulit. Sanay na ako sa mga kakaibang amoy ng lugar. Yung halong amoy ng matapang na disinfectant at yung parang maasim na amoy na lumang kahoy na nanonood sa ilong at kumakapit sa damit. Nagbago ang lahat nung inassign ako sa annex building. Ito yung pinakalumang bahagi ng mental hospital, nakahiwalay sa main building at napapaligiran ng matataas at matatandang puno ng balete. Ayon sa chismis doon,
Dati raw itong isolation ward para sa mga pasyenteng may pinakamalalang kondisyon. Matagal na itong inabandona at halos bumabaksak na ang kisame nito. Pagkapasok ko pa lang sa main door, ramdam ko na agad ang biglaang pagbabago ng temperatura. Napakalamig ng hangin sa loob, yung tipong nanonood hanggang sa buto kahit na tirik ang araw sa labas. Bukod doon, napakatahimik ng buong gusali. Sobrang tahimik na maririnig mo ang bawat patak ng tubig mula sa mga sirang tubo sa banyo at ang mismong paghinga mo. Ang misyon ko noong araw na iyon ay ayusin ang main breaker sa dulo ng pasilyo ng ikalawang palapag. Habang naglalakad ako sa mahabang hallway, hindi ko maiwasang mapansin ang mga nakahilerang selda sa magkabila ang gilid ko. Bawat pintura ay may maliit na bintana na may makapal na kinakalawang na rehas na bakal. Puno ng alikabok ang buong paligid. Malinaw at malakas ang yapak ng mga bota ko sa sahig dahil mukhang ako pa lang ang taong naglalakad doon makalipas ang maraming taon. Sa bawat hakbang na ginagawa ko, may kakaibang bigat na namumuo sa dibdib ko. Parang may mga matang matalim na nakatingin sa bawat galaw ko. Sinusundan ako. Mula sa matinding dilim na mga abandonadong kwarto, pilit kong inalis ang pakiramdam ko na iyon dahil kailangan kong tapusin ang trabaho ko bago dumilim. Nang marating ko ang dulo ng pasilyo, nakita ko ang kwarto kung saan naroroon ang electrical panel. Pumasok ako at binuksan ang dala kong flashlight dahil patay sindi ang nag-iisang ilaw sa labas ng hallway. Nagsimula na akong magbaklas ng mga lumang wire at magkabit ng bago. Siguro mga kalahating oras na ako nagtatrabaho nang may mapansin akong kakaiba. Mula sa labas ng kwartong kinaroroonan ko, nakarinig ako na mahinang kaluskus. Parang may mabigat na bagay na kinakaladkad sa sahig. Tumigil muna ako sa ginagawa ko at pinakinggan ko itong mabuti. Ang tunog ay nagmumula sa kabilang dulo ng hallway kung saan ako nanggaling kanina. Nung una, inisip ko na baka yung guard lang na pumasok para i-check ang trabaho ko. Pero nagtataka ako dahil ang mga hakbang ay hindi tunog ng sapatos ng isang gwardya. Parang mga paa na nakayapak na mabagal na humahakbang sa semento. Sabay kaladkad ng isang binti. Dahan-dahan akong sumilip sa pintuan palabas ng pasilyo. Madilim ang hallway dahil iilan lang ang gumagaan ng bumbilya at karamihan pa ay patuloy na kumukurap-kurap dahil manipis ang boltahe ng kuryente. Sa dulo ng hallway, malapit sa hagdan, may napansin akong isang maitim na anino. Hindi ito anino ng isang normal na tao. Napakatangkad nito. Siguro aabot sa 7 talampakan ng taas at napakanipis ng buong katawan nito na parang butot balat na lang. Ang mga braso nito ay sobrang haba na halos sumayad na ang mahabang daliri nito sa sahig kapag nakatayo. Nakatayo lang ito doon, walang ginagawa, nakaharap sa mismong direksyon ng kinaroroonan kong kwarto. Biglang bumilis ng husto ang tibok ng puso ko dahil sa matinding kaba. Ramdam na ramdam ko ang pagtayo na lahat ng balahibo sa katawan ko mula batok hanggang likod. Nanlalamig ang mga kamay ko habang mahigpit na nakahawak sa screwdriver bilang panangga kung sakali man. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko, Sir Misterio. Gusto kong tumakbo pa palabas, pero alam kong sa mismong direksyon niya ako dadaan kung bababa ako sa hagdan. Biglang kumurap ang ilaw ng pasilyo. Pagbalik ng liwanag, laking gulat ko dahil wala na yung anino sa dulo ng hagdan na iyon. Bumalik ako sa ginagawa ko sa electric panel pero hindi na ako mapakali at ang aking mga mata ay palaging sumusulyap sa pintuan palabas ng hallway para mag-ingat. Nararamdaman ko na mas lalong lumalamig ang paligid sa loob. Ang hangin ay biglang nag-amoy bulok na karne, isang amoy na nagpabaliktad ng sikmura ko. Pinilit kong bilisan ang pag-aayos ng wire para makalabas na agad ako. Habang nakayuko ako sa misteryo, biglang namatay ang nag-iisang ilaw sa hallway. Binalot ng dilim ang buong ikalawang palapag at ang tanging liwanag lang na naiwan ay ang hawak kong flashlight na nakatutok sa mismong panel. Kasabay ng pagkawala ng ilaw ay ang muling pagkarinig ko sa tunog ng pagkaladkad. Ngunit ngayon, nasa labas na mismo ito ng kwartong kinaroroonan ko at dinig ko na ang bawat galaw nito. Pigil lang hininga, dahan-dahan kong inikot ang flashlight papunta sa may pintuan habang umaatras ako. Ang liwanag nito ay tumatama sa hamba ng pinto at doon ko nakita ang isang eksenang patuloy na sumisira sa panaginip ko tuwing gabi. Isang mahaba, payat at kulay abong kamay ang nakakapit ng mahigpit sa gilid ng pintuan. Ang mga kuko nito ay maitim at mahaba. Wala itong buhok at ang balat nito ay parang natuyong putik na binalot sa buto ng tao. Dahan-dahan itong isinilip ang ulo niya sa pintuan na para bang nanonood sa ginagawa ko sa loob.
Nang tumamang liwanag ng flashlight ko sa mukha nito, gusto kong sumigaw ng malakas. Wala itong mga mata, ilong o kahit anong katangian ng normal na mukha ng tao. Ang tanging meron lang ito ay isang makinis at maputlang balat sa buong mukha. Ang butas sa mukha nito ay parang walang katapusang dilim. Mula doon ay nakarinig ako ng hikbi ng taong hirap na hirap huminga at nasasaktan. Napaatras ako hanggang sa sumandal ang likod ko sa pader. Bigla ko pong nabitawan ng flashlight pero nakatutok pa rin sa pintuan ng liwanag nito. Nandun pa rin yung nilalang na yon, Sir Misterio. Patuloy na gumagawa ng hikbi habang dahang-dahang kinakamot ng mahabang daliri nito ang pader. Ipinikit ko ng mariin ang mga mata ko at tinakpan ang mga tenga ko. Hindi ko alam kung gaano katagal sa ganong sitwasyon. Hanggang sa maramdaman kong umiinit na ulit ang hangin sa kwarto. Pagdilat ko, wala na yung nilalang. Pinulot ko agad ang flashlight ko, kinuha ko ang bag ko at patakbo kong tinawid ang buong pasilyo palabas ng ospital nang hindi lumilingon pabalik. Hindi na ako bumalik doon simula noon, Sir Misterio. Hanggang ngayon, tuwing pinapatay ko ang ilaw sa kwarto ko bago matulog, nararamdaman ko may sumisilip sa pinto ko. Sinusundan ako ng amoy ng bulok na karne. Matagal ko pong pinag-isipan kung ipapasa ko ito. Sana po ay maitampok nyo ito sa channel nyo, Sir Misterio. Maraming salamat po sa oras nyo, Kamisteryo. Ipagpatuloy nyo lang po ang ginagawa ninyo. Mag-iingat po tayong lahat. Magandang araw po sa inyo, Sir Misterio, at sa inyo pong mga nakikinig. Medyo matagal na po akong nakikinig sa inyo. Siguro mga early 2025 pa, noong nagsisimula pa lang yung channel ninyo. Nakasanayan ko na pong pakinggan kayo lalo na kapag night duty ako dati. Salamat po kasi kahit papano, nababawasan yung kaba sa mga tahimik na oras. Kahit minsan, mas lalo lang pala nitong binubuksan yung isip ko sa mga bagay na hindi ko dapat pinapansin nung una. Ako nga po pala si Gregorio. Tinatawag po nila akong Greg. 31 anyos. Nakatira po ako sa Pampanga. Ngayon lang ako naglakas loob magsulat kasi hanggang ngayon dala ko pa rin yung nangyari. Hindi ko siya makwento sa mga kakilala ko kasi parang hindi rin nila maiintindihan. At kahit ako, minsan hindi ko na alam kung totoo ba lahat o unti-unti na ako nasisiraan ng ulo. Dati akong security guard sa isang lumang mental hospital na matagal nang hindi ginagamit. Hindi na siya operational. Pero hindi rin totally abandoned. Ginagawa siyang storage ng mga lumang equipment at records. Kaya may ilang pa ring staff na pumupunta paminsan-minsan. Pero sa gabi, ako lang talaga ang tao doon. Malaki yung compound, mataas yung pader, may gate na kalawangin, at yung main building parang hindi naayos mula pa noong isinara. May mga bintana na basag, may mga kortina na kupas na, at may mga koridor na kahit hindi mo pasukin, parang alam mong may natitira pa sa loob. Yung trabaho ko simple lang, ikot sa perimeter, check ng mga lock at siguraduhin walang pumapasok. May maliit akong guardhouse malapit sa gate kung saan ako madalas tumambay. Sa unang mga linggo, okay naman. Tahimik, oo, pero manageable. Sanay naman ako sa night shift pero may mga bagay na unti-unting napansin ko. Una, yung ilaw sa main building. Kahit naka-off lahat ng kuryente doon, may mga gabi na parang may kumikislap na ilaw sa loob. Hindi siya steady. Parang may gumagalaw na flashlight o kandila kahit wala naman dapat tao doon. Iniisip ko na baka reflection lang galing sa labas. Pero may isang gabi na nakita ko talaga. Nasa second floor yung ilaw, gumagalaw mula sa isang kwarto papunta sa isa pa. Mabagal, parang may nag-iikot. Doon ako kinabahan. Hindi ako agad pumasok. Sinilip ko lang mula sa labas. Pero habang nakatingin ako, biglang nawala yung ilaw. Parang pinatay. At sabay, may narinig akong kalansing sa loob. Parang may nahulog na metal. Kinabukasan, kinek ko yung building kasama yung supervisor ko. Wala namang kaming nakita. Walang bakas ng tao, walang bukas na pinto, walang nawawala. Sinabi ko yung nakita ko, pero parang hindi niya lang ito pinansin. Doon nagsimula yung pakiramdam ko na parang may tinatago yung lugar na iyon. Habang tumatagal, mas dumadalas yung mga kaibang bagay. May mga oras na habang umiikot ako sa labas, naririnig ko yung tunog ng paa sa loob ng building. Hindi siya mabilis, mabagal lang. Parang may naglalakad na pagod. At minsan, may kasamang tunog ng pagdikit ng kamay sa pader. Parang may naghahanap ng daan.
Isang gabi, mga bandang 2:30, umuulan nun ng malakas, Sir Misteryo. Nasa guardhouse ako, nakikinig sa radyo. Biglang nag-static yung tunog, tapos parang may sumingit na ibang frequency. Mahina lang, pero may narinig akong parang paghinga. Hindi normal, hindi siya galing sa radyo. Pinatay ko agad, pero kahit patay na, naroon pa rin yung tunog. Doon ko napansin na hindi pala sa radyo nanggagaling. Sa likod ko, paglingon ko, wala naman. Pero yung amoy, doon nagsimula. Amoy basa na semento at lumang tela. Parang galing sa loob ng building kahit nasa labas ako. Mas maaga ako nag-duty. Plano kong i-check ulit yung loob. Hindi ko kayang hindi pansinin yun, Sir Misteryo. Pagpasok ko sa main building, ramdam agad yung lamig. Hindi dahil sa aircon. Ibang klaseng lamig. Yung parang hindi gumagalaw yung hangin. Madilim sa loob kahit umaga. Habang naglalakad ako sa hallway, napansin ko yung mga pader. May mga marka. Parang gasgas, pero hindi random. Parang may pattern. Parang may paulit-ulit na galaw na ginagawa. Habang sinusundan ko yung mga marka, napansin ko na papunta sila sa isang kwarto sa dulo. Yung pintuan, kalahating bukas. Doon ako huminto. May kakaibang pakiramdam na parang ayaw kong pumasok, pero may parte sa akin na nagpupumilit. Tinulak ko yung pinto. Sa loob, walang laman, walang kama, walang gamit. Kwarto lang talaga siya, Sir Misteryo. Pero yung sahig, punong-puno na mga marka. Hindi gasgas, mga bakas ng kamay. Pero hindi normal na bakas. Mahaba ang daliri at paulit-ulit, paikot-ikot para may gumagapang doon ng sobrang tagal ng panahon. Doon ko naramdaman yung bigat sa dibdib ko at yung tunog, yung paghinga mula sa kisame. Dahan-dahan akong tumingala. Wala akong nakita sa una, pero habang tumatagal, nasanay yung mata ko sa dilim at doon ko napansin may something na nakadikit sa kisame. Hindi siya agad gumalaw, pero alam kong may buhay siya. Yung hugis niya parang tao, pero baliktad. Nakadikit yung likod niya sa kisame at yung mga braso at paa niya parang nakakapit at yung ulo niya nakatagilid, nakatitig sa akin. Hindi ko makita yung muka, pero ramdam ko yung tingin. Doon ako napaatras, pero bago pa ako makalabas, gumalaw siya. Hindi pababa, kundi pahalang. Gumapang sa kisame, paikot sa kwarto, parang sinusundan ako. Yung tunog ng galaw niya, parang basang kamay na dumidikit sa semento. At habang umiikot siya, mas lumalakas yung paghinga. Parang pagod, parang gutom na gutom. Tumakbo na ako palabas, Sir Misteryo. Pero habang nasa hallway na ako, napansin ko na yung mga marka sa pader parang bago, parang kakadagdag lang. At doon ko na-realize, hindi siya basta marka, trail siya. At sinundan niya ako. Hindi ko na inisip pa. Lumabas ako ng building at hindi na bumalik sa loob buong shift. Kinabukasan, sinabi ko sa supervisor ko na magre-resign na ako. Hindi ko na kaya. Pero bago ako tuluyang umalis, may sinabi siya na hindi ko makalimutan. Na matagal na raw na may report ng ganun. Na dati raw may pasyente doon na hindi tumatapak sa sahig. Na lagi raw nasa pader o kisame. At nung isinara yung facility, hindi na raw ito muling nakita. Akala nila nakatakas, pero hindi pala. Mula noon, umalis na ako sa trabaho. Bumalik ako sa normal na buhay. Akala ko tapos na, pero may napapansin ako. Simula nung gabing yon, hindi na ako nakakatulog ng panatag. Kasi minsan, pagising ko sa madaling araw, may pakiramdam na parang may bigat sa itaas ko. At minsan, kapag patay na yung mga ilaw, parang may gumagalaw sa kisame. Hindi ko siya nakikita ng diretso, pero sa gilid ng mata ko may aninong dumadaan. At minsan, naririnig ko yung paghinga. Mabagal, pagod, parang gustong-gusto niya ng buwaba. Hindi ko po alam kung dala lang po ba ito ng trauma o may sumunod talaga sa akin mula sa lugar na iyon. Kasi kahit saan ako lumipat, pareho pa rin. Laging may kisame at laging may posibilidad na may nakadikit doon. Maraming salamat po, Kamisteryo. Kung sakaling mapakinggan ninyo ito, malaking bagay na rin po sa akin. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo, Sir Misteryo. May mga tunog na hindi mo agad maririnig hanggang sa mapansin mo matagal na pala silang nandyan. Magandang araw po sa inyo, Misteryo, lalong-lalo na po sa mga nakikinig sa channel nyo. Recent lang po ako naging listener.
mga 2 months ago lang. Nung napadaan yung isa sa mga kwento nyo sa feed ko habang hindi ako makatulog. Simula noon, halos gabi-gabi na ako nakikinig. Salamat po kasi kahit papano, nakakatulong siya para mailabas yung takot na matagal na namin kinikimkim. Ngayon lang ako nagdesisyon magkwento kasi pakiramdam ko hindi ko na siya kayang sarilihin pa. Tawagin nyo na lang po akong Herald, 27 years old, taga Quezon City. Hindi ako basta-basta naniniwala sa mga ganito dati. Praktikal akong tao. Pero yung nangyari sa akin, hindi ko may paliwanag hanggang ngayon. Hindi ako direktang nagtatrabaho sa mental hospital, pero may kinalaman yung trabaho ko doon. Audio technician ako. Nagsiset up ako ng CCTV na may kasamang audio recording system sa mga facilities. Yung project na nakuha namin noon, installation ng bagong surveillance system sa isang psychiatric center, nakaka-renovate lang. Modern na yung lugar, malinis, maliwanag at high-tech na kumpara sa ibang ganitong facility. Pero kahit ganun, may kakaibang vibe pa rin. Siguro dahil na rin sa mga pasyente o sa katahimikan na parang pilit lang. Assignment ko noon, recalibrate yung audio sensors. Hindi lang siya simpleng mic. Kailangan ma-detect kahit may hinang tunog tulad ng paggalaw o paghinga para sa safety ng mga pasyente. Sa unang araw, okay lang naman ang lahat. Nag-iikot ako sa kwarto, tinetest yung system. May kasama akong staff pero minsan naiiwan akong mag-isa sa mga area habang chinecheck ko yung readings sa tablet ko. Napansin ko agad na sa isang wing medyo off yung readings. Wing D yung tawag nila. Kahit tahimik, may mga spikes sa audio levels. Parang may naririnig yung system kahit wala naman. Inisip ko na baka calibration issue lang. Pero habang ina-adjust ko yung settings, napansin ko na consistent yung pattern. Hindi random, may interval. Parang may humihinga talaga. Mahina lang pero regular. Sinubukan kong hanapin kung saan galing pero wala naman ako naririnig gamit yung tenga ko. Sa system lang siya lumalabas. Binaliwala ko muna hanggang sa sumunod na araw ako na lang mag-isa sa wing D. Yung staff may emergency sa kabilang building. Sinabi nila na sandali lang daw. Habang nagche-check ako, napansin ko na mas lumakas yung spikes. Hindi na lang paghinga, may parang gumagalaw na tunog. Parang tela na hinihila sa sahig. Huminto ako at nakinig. Wala akong narinig sa paligid. Pero sa headset ko, sobrang linaw ng tunog at parang papalapit. Doon ako kinabahan. Tinanggal ko yung headset at tumingin sa paligid. Tumahimik pa rin. Pero ramdam ko yung lamig. Hindi yung aircon. Parang iba. Binalik ko yung headset. Mas malapit na yung tunog. At doon ko na-realize, hindi siya galing sa isang kwarto. Galing siya sa lahat. Parang sabay-sabay. Doon ako napatigil. Bigla akong chinek yung live feed ng audio. Lahat ng mic sa wiring D, sabay-sabay. May activity. Pare-pareho yung pattern ng tunog. Parang may isang bagay na gumagalaw. Pero naririnig sa lahat ng lugar. Hindi ko maintindihan dahil imposible iyon. Habang nakatitig ako sa tablet, may napansin akong bagong indicator. Isang mic na hindi ko maalala na in-install ko. Nakalabel siya bilang room null. Wala naman dapat ganong kwarto. Sinubukan kong ilocate sa mapa ng system. Nasa gitna siya ng wing D. Pero sa actual layout, wala namang ganong space. Blanco yung area. Parang walang laman. Doon ako natakot. Pero dahil curious ako, sinubukan kong i-access yung audio feed. Noong una static lang, tapos unti-unting lumabas yung tunog. Hindi paghinga, hindi galaw, kundi parang maraming boses na sabay-sabay. Hindi malinaw, parang pabulong. Pero hindi mo maiintindihan. At habang tumatagal, parang nagiging mas coherent. Parang sinusubukan niyang bumuo ng salita. Parang sinusubukan nilang bumuo ng salita. Bigla akong tinanggal yung headset. Hindi ko na kayang pakinggan. Pero kahit wala na sa tenga ko, parang may natitira pa ring tunog. Parang may echo sa ulo ko. Doon ako nag-decide na lumabas na muna. Pero habang naglalakad ako palabas ng wing D, napansin ko yung mga pinto ng kwarto. Lahat sarado. Pero isa-isa silang nagkakaroon ng maliit na gap. Parang may nagbubukas mula sa loob ng dahan-dahan. Walang tunog. Doon ako napahinto. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o titignan ko. Pero bago pa ako makagalaw, narinig ko ulit yung tunog. Hindi na sa headset, sa paligid ko na mismo. Mahinang bulong. Hindi ko maintindihan yung sinasabi. Pero ramdam ko na nakapaligid sila sa akin. At doon ko napansin, hindi pala tahimik yung lugar. Matagal na siyang maingay. Hindi ko lang naririnig. Unti-unti ako napatras. Pero habang gumagalaw ako, parang sumusunod yung tunog. Parang sumasabay sa bawat takbang ko. At doon ko napansin yung sahig. May mga markang basa. Hindi tubig,
parang pawis at papunta sila sa gitna ng hallway sa lugar kung saan dapat wala yung room null. Doon ko naramdaman yung pinakamalakas na tunog, hindi na bulong, parang sabay-sabay na paghinga at pagsasalita at kahit ayaw kong tignan, napatitig ako. Walang kwarto, walang pinto, pero may outline sa hangin. Parang may invisible na espasyo na hindi tugma sa paligid. At sa loob noon, may gumagalaw. Hindi ko makita ng buo, pero maraming layer. Parang mga katawan na nagsasapawan. At lahat sila nakaharap sa akin. Doon ako napaatras ng tuluyan. At habang ginagawa ko yon, biglang tumahimik. As in biglang wala lahat ng tunog. Yung tipong mabibingi ka sa katahimikan. Akala ko tapos na, pero doon ko na-realize nung mas nakakatakot kasi nung tumahimik ang paligid, may natira pa rin. Isang tunog galing sa loob ko, paghinga. Hindi tugma sa paghinga ko, mas mabagal, mas mabigat. Doon ako napasigaw at tumakbo palabas. Hindi ko na tinapos yung trabaho. Hindi na ako bumalik kinabukasan kahit wala akong backup. Hindi ko na binalikan yung lugar. Akala ko matatapos na doon. Pero hanggang ngayon, may mga oras na kahit tahimik ang kwarto ko, may naririnig akong sobrang hina na bulong. At pag naglagay ako ng earphones, kahit walang pinapatugtog, may tunog, mahinang paghinga. At minsan, pag nagre-record ako ng audio test sa trabaho ko ngayon, merong extra track, hindi ko ginawa at ang label niya, active. Hindi ko na chinecheck kung saan galing. Hindi ko na rin sinusubukang intindihin. Pero may pakiramdam ako na yung narinig ko sa room null, hindi lang siya nanatili doon. At baka hindi talaga siya confined sa isang lugar. Maraming salamat po, Misteryo. At sa lahat po ng mga silent listener. Sana po ay may tampok ito sa channel nyo. Aabangan ko po ito. Hindi ko alam kung papaano ko sisimulan ng kwentong ito. Pero isa lang ang sigurado ako. Simula ng gabing iyon, hindi na ako naging komportable sa tuwing nawawalan ng kuryente. Magandang gabi sa iyo, Sir Misteryo. At sa lahat ng mga kamisteryo na nakikinig ngayon. Arnel po ang tawag sa akin, 29 anyos at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang freelance graphic designer dito sa Bulacan. Siguro, mag-iisang taon na rin akong tapat na nakikinig sa channel ninyo. Tandang-tanda ko pa nung huling bahagi ng 2025. Talagang sinusubaybayan ko na ang bawat upload nyo habang nagtatrabaho ako sa madaling araw. Maraming salamat sa pagbibigay ng platform para sa mga katulad naming may kakaibang karanasan. Matagal ko na rin pinag-isipan kung dapat ko bang ipasa itong nangyari sa akin dahil hanggang ngayon kapag naaalala ko parang bumabalik yung lamig sa batok ko at yung bigat sa dibdib na nararamdaman ko nung gabing yun. Nangyari ang lahat nung nakaraang taon, bandang Agosto, panahon ng malalakas na ulan. Nakatira ako sa isang lumang bahay na minana pa namin sa lolo ko. Malaki ang bahay, gawa sa semento ang ibaba pero kahoy ang itaas na palapag. Kasama ko rito ang nakababata kong kapatid na si Jude. Pero nung gabing yun, mag-isa lang ako dahil umuwi sa probinsya para bisitahin ang mga magulang namin. Mga alas 11 na ng gabi noon. Kasagsagan ng malakas na bagyo at gaya ng inaasahan, biglang nagtrip ang breaker sa labas o baka may sumabog na transformer sa kanto dahil biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang tanging maririnig mo lang ay ang malalakas na buhos ng ulan sa bubong at ang paghampas ng hangin sa mga bintana. Sanay naman ako sa brownout. Lalo na dito sa amin na konting hangin lang ay nawawalan na agad ng kuryente. Ang problema, nasa kalagitnaan ako ng isang mahalagang project at hindi ko agad na save ang gawa ko. Napamura na lang ako sa inis. Kinapa ko yung cellphone ko sa lamesa para gamitin ng flashlight. Pagbukas ko ng ilaw ng phone, doon ko naramdaman yung kakaibang katahimikan na sumusunod sa pagkawala ng kuryente. Yung katahimikan na parang may sariling tunog. Yung tinatawag nilang ringing in your ears. Dahil madilim at mainit, binuksan ko ng bahagya ang bintana sa may sala para pumasok ang hangin kahit na may wisik ng ulan. Nagpasya ako bumaba sa kusina para kumuha ng kandila. Habang bumababa ako sa hagdang kahoy namin, bawat hakbang ko ay naglalabas ng langit-ngit na parang sumisigaw sa sobrang tahimik ng bahay. Luma na talaga tong bahay na to. Bulong ko sa sarili ko para mabawasan ang kaba. Pagdating ko sa kusina, itinapat ko ang flashlight ng phone ko sa mga drawer. Nakakita ako ng isang makapal na kandila, yung ginagamit namin tuwing Todos Los Santos.
Sinindihan ko ito at inilagay sa isang platito. Pinatay ko na muna ang flashlight ng phone ko para makatipid sa battery. Doon nagsimula magbago ang pakiramdam ko. Alam niyo yung feeling na kapag kandila lang ang gamit mong ilaw, ang daming anino na nabobuo sa paligid. Ang liwanag ng kandila ay sumasayaw. Kaya pati yung mga anino ng upuan at lamesa parang gumagalaw din. Nakaupo lang ako sa dining table. Nakatingin sa apoy ng kandila. Inihintay na bumalik ang kuryente. Maya-maya, narinig ko ang mahinang kaluskos mula sa itaas na palapag. Parang may naglalakad. Ang unang pumasok sa isip ko ay baka may daga lang o baka dahil sa hangin na pumapasok sa bintana kaya may gumagalaw na gamit. Pero hindi Ang tunog ay mabigat. Parang yapak ng tao na dahan-dahang naglalakad sa hallway sa tapat ng kwarto ko. Jude? Tawag ko. Kahit alam kong wala siya, syempre walang sumagot. Pero tumigil yung yabag. Pinakaramdaman ko ang paligid. Ang narinig ko na lang ay ang ulan at ang sarili kong paghinga na nagsisimula ng bumilis. Sabi ko sa sarili ko, guni-guni ko lang to dahil sa puyat at pagod. Pero paglipas ng ilang minuto, narinig ko na naman ang tunog ng pagbukas ng pinto ng banyo sa baba. Yung banyo na ilang metro lang ang layo mula sa kinauupuan ko sa kusina. Ang tunog ng pihitan ng pinto ay malinaw. Doon na ako kinabahan ng gusto. Ang banyo namin ay may lumang sliding door na gawa sa kahoy at glass. Dahan-dahan kong kinuha ang kandila at naglakad patungo sa direksyon ng banyo. Habang papalapit ako, naamoy ko ang isang bagay na hindi ko may paliwanag. Hindi ito amoy kanal o amoy bulok na hayop. Amoy lupa siya. Yung parang amoy ng basang lupa sa sementeryo pagkatapos ng libing. Itinapat ko ang kandila sa tapat ng pinto ng banyo. Nakasara ito ng bahagya pero may maliit na puwang. Sumilip ako sa loob. Wala namang tao. Pero ang katakataka, basang-basa ang sahig na parang may kakaalis lang galing doon. At may mga bakas ng paa na putik-putik na patungo sa ilalim ng lababo. Tumindig lahat ng balahibo ng katawan ko. Sino yan? Ang boses ko ay nanginginig na. Akala ko baka may nakapasok na magnanakaw habang bumabagyo. Pero ang magnanakaw, hindi naman matagal magtatago sa dilim, di ba? At isa pa, alam kong isinarado ko lahat ng pinto sa bahay. Habang nakatayo ako doon, biglang humangin ng malakas sa labas. Yung bukas na bintana sa sala ay humampas ng malakas. Sa sobrang gulat ko, nabitawan ko yung platito na may kandila. Namatay ang apoy. Nalubog ako sa kabuuang kadiliman. Doon ko naramdaman ang tunay na takot. Yung takot na hindi mo alam kung saan ka tatakbo dahil hindi mo nakikita ang paligid mo. Mabilis kong kinapa ang cellphone ko sa bulsa pero dahil sa panginginig ng kamay ko, nahulog ko ito. Narinig ko ang lagapak ng phone ko sa semento. Putya naman, mura ko sa sarili ko. Habang nangangapa ako sa sahig para hanapin ang phone, narinig ko ang isang mahinang paghinga. Hindi galing sa akin, galing sa likuran ko. Mabigat ang paghinga na yon. Parang may hika na sinusubukang kumuha ng hangin. At ang amoy lupa, mas lalong tumapang. Halos masuka ako sa lansa at dumi ng amoy. Nakuha ko ang phone at mabilis na binuksan ang flashlight. Itinuto ko ito sa likod ko, sa may direksyon ng hagdan. Wala akong nakitang tao, pero sa gitna ng hagdan, nakita ko ang isang anino. Hindi ito basta anino ng gamit. Isa itong hugis ng tao na parang nakatingkayad. Nakakapit sa handrail ng hagdan. Ang kulay nito ay mas maitim pa sa kadiliman ng paligid. Parang itim na usok na naging solid. Dahan-dahan itong gumalaw. Yung ulo nito dahan-dahang lumingon sa akin. Wala siyang muka, walang mata, walang ilong, walang bibig. Pero nararamdaman ko na nakatitig siya sa akin. Ang pinaka nakakatakot ay yung tunog na inilalabas niya. Isang mahinang shh, shh, na parang pinatatahimik ako. Sa sobrang takot ko, hindi ako makasigaw. Parang napako ang mga pako sa sahig. Biglang gumalaw yung nilalang. Mabilis. Hindi siya naglalakad kundi parang dumadausdos pababa ng hagdan patungo sa direksyon ko. Tumakbo ako. Wala na akong pakialam kung mabangga ako sa mga gamit. Tumakbo ako paakyat sa kabilang hagdan na nasa may dulo ng kusina, yung papunta sa attic. Pumasok ako sa kwarto ko at inilak ang pinto. Sumandal ako sa pinto, habol hininga, habang ang flashlight ng phone ko ay nakatutok sa ilalim ng pinto. Inihintay kung may aninong hihinto sa labas. Ilang minuto ang lumipas, walang tunog kundi ang ulan. Medyo kumalma ako. Inisip ko na baka guni-guni ko lang dahil sa stress. Pero doon ako nagkamali.
Habang nakasandal ako sa pinto, may naramdaman akong malamig sa ibabaw ng ulo ko. Dahan-dahan kong itinaas ang flashlight ng phone ko sa kisame. Doon ko nakita ang nilalang na iyon nakadikit sa kisame, diretso sa ibabaw ko. Ang mahaba niyang daliri na parang mga sanga ng tuyong puno ay dahan-dahang bumababa para hawakan ang mukha ko. At sa pagkakataong ito, mayroon na siyang bibig. Isang punit na hiwa sa gitna ng mukha niya na dahan-dahang bumubuka. At ang lumalabas na tunog ay hindi na shhh, kundi boses ko. Arnel, gising ka pa? Ang boses ko mismo ang ginagamit niya. Gaya ng pagkakasabi ko nung tinawag ko si Jude kanina. Halos himatayin ako sa takot. Mabilis kong binuksan ang pinto at tumakbo palabas ng bahay. Kahit na bumabagyo at madilim sa labas, wala na akong pakialam kung mabasa ako o madapa sa putikan. Nagtatakbo ako hanggang sa makarating ako sa kalsada. Sa tapat ng bahay ng kapitbahay naming may generator, doon lang ako nakahinga ng maluwag nung makita ko ang liwanag mula sa bintana nila. Di na ako bumalik sa bahay nung gabing yon. Pinatuloy muna nila ako hanggang sa mag-umaga. Kinabukasan, nung bumalik na ang kuryente, bumalik ako sa bahay kasama ang ilang pinsan ko. Hinanap namin ang anumang bakas ng magnanakaw o kahit anong hayop. Pero wala kaming nahanap. Yung basang sahig sa banyo, tuyo na at parang walang nangyari. Pero nung pumasok ako sa kwarto ko para kunin ang gamit ko, may nakita akong bagay na hanggang ngayon ay nagpapatayo sa balahibo ko. Sa kisame, direkta sa itaas ng kama ko, may mga bakas ng putik na hugis kamay. 5 daliri na mahaba at sa gitna ng mga bakas na yon, may isang maliit na kalmot na parang may gustong isulat. Simula noon, hindi na ako natutulog sa bahay na yon na mag-isa. Nagrenta na lang ako ng maliit na apartment malapit sa opisina ng kapatid ko. Pero ang masaklap, tuwing magkakaroon ng brownout dito sa nilipatan ko, doon bumabalik ang lahat. Kahit anong gawin kong pag-iwas sa dilim, pakiramdam ko ay palaging may nagmamasid sa akin mula sa mga sulok na hindi naaabot ng liwanag. Minsan, kapag patay na ang ilaw at sinusubukan ko ng matulog, naririnig ko ang mahinang shhh mula sa ilalim ng kama ko. At ang pinaka nakakakilabot minsan, kapag nagsasalita ako ng mag-isa, may sumasagot sa akin gamit ang sarili kong boses. Pero galing ito sa loob ng cabinet ko. Kaya kapag nawala ng kuryente sa inyo, wag na wag kayong sisilip sa mga madidilim na sulok. Wag nyo rin tatawagin ang pangalan ng kahit sino kung alam nyo naman kayo lang ang mag-isa sa bahay nyo. Dahil baka mamaya, ang dilim na mismo ang sumagot sa inyo at gamitin ang sarili ninyong boses para linlangin kayo. Salamat po sa oras nyo, Kamisteryo. Matagal ko pong pinag-isipan kung ipapasa ko ito pero pakiramdam ko ay kailangan ko itong labas para gumaan ang pakiramdam ko. Sana po mapakinggan ko po ang kwento kong ito sa channel nyo. Ingat po tayong lahat, lalo na kapag dumating na ang dilim. Gusto ko lamang pong batiin ang ating mga solid na kamisteryo. Madam Movie Addict, Madam Angel Yoshauka, Madam Ariel Kim 26 na taga Baclaran, Ma'am Den MC from Dubai. Solid kamisteryo rin natin si Ma'am Susan Salte 1315 na taga Norway at kay Sir Belzebub na taga GMA Cavite. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Madalas ko pong binabasa ang inyong mga comments at malaking tulong po sa akin ang inyong mga suggestions at idea para mas mapaganda pa ang ating mga susunod na kwentuhan. Kung may gusto pa po kayong iparating o ipakwento, huwag po kayong mahihiyang mag-comment. Lagi ko po kayong pinapakinggan. Hanggang sa muli mga kamisteryo, mag-iingat po tayo palagi.